Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Nasa mabuti kayong kalagayan o watching the channel. This is a general reading. Kayong baharang magpalit sa situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, 6 of Cups. I feel like ang nasisense ko na energy mo, may mga hindi ka makalimutan na nangyari sa buhay mo, sa nakaraan, pagdating sa nararamdaman mo. And andun yung gusto mong ibigay yung makakaya mo sa bawat sitwasyon na papasok sa buhay mo. Gusto mo rin na tumulong sa mga mahal mo sa buhay sa abot ng iyong makakaya. Ang mensahe ng card mo, meron ditong darating na abundance, financial windfall, or prosperity para sa'yo. Some of you, merong uuwi or may financial growth na magiging stable yung income mo, yung financial mo. Busy-busy ka. Some of you may tao na pabalik-balik sa buhay mo. Gusto niya iparamdam yung affection, yung passion niya towards you. You're thinking very deeply. May mga bagay ka ditong iniisip. Tinatry mong makaalis dun sa isang sitwasyon na yun, pero nararamdaman mong nandun ka sa isang stuck na situation. Meron kang balita na hinihintay or may darating na magandang balita dito. Some of you, meron kang gustong simulan na tingin mo makakatulong para sa'yo dun sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Unti-unti ka na nagiging okay. Alam mo na kung ano yung gusto mo ngayon na gawin. Handa ka na doon. Some of you, niisip mong lumipat ng lugar, ng tirahan, or may gusto kang puntahan. Nagkaroon ng pagtatalo, hindi pagkakaunawaan, kaya andun yung naging conflict yung situation. You feel burnout. Napagod ka na. Kaya sumuko ka na. Mas gusto mo muna ngayon na i-end yung situation. Or natatakot kang mag-fail. Kasi na-experience mo na yun before. May darating na celebration dito. Or reconciliation, some of you, pagkikita. Or pwedeng kailangan mong i-enjoy din ang buhay. Makipag-usap, kwentuhan sa mga mahal mo sa buhay. Clarify natin ang 10 of Pentacles, 7 of Pentacles, and 5 of Wands. Gagawin mo lahat or binigay mo lahat ng makakaya mo sa sitwasyon na to. Pero hindi pa rin naging maganda yung kinalabasan, nagkaroon ng conflict or struggle. Some of you, nag-struggle ka sa mga nangyari sa nakaraan. Ginawa mo lahat ng makakaya mo para sa mga mahal mo sa buhay. And alam mo sa sarili mo na marami kang kakompetensya. And gagawin mo lahat na makakaya mo. Kahit alam mo sa sarili mo na mahirap or nagre-risk ka na baka walang bumalik sa iyo. Pero alam sa sarili mo na kailangan para makuha mo yung stability na gusto mo sa relasyon or sa financial. Kahit feeling mo nag-struggle ka, hindi ka pa rin sumusuko. Clarify natin the Hangman. Knight of Wands and the World.
You're manifesting changes into your life. And andun yung sobrang busy mo para makaalis dun sa sitwasyon na magulo or tinatry mong umalis dun dahil nandun ka na sa isang stuck na situation and gagawin mo lahat ng paraan na kaya mo para mabago yung sitwasyon na yun. And some of you, may tao dito na minamanifest niya na maging okay yung sitwasyon. And may kinakaharap siya ngayon na kailangan niyang pag-isipan ng mabuti dahil hindi siya makaalis doon sa sitwasyon na yun. Clarify natin ang Six of Swords. Ace of Cups and Nine of Cups. Punong-puno ng pagmamahal. Lahat gagawin mo para maibigay sa mga taong mahal mo yung makakaya mo. And nakikita ko dito na may darating dito na pinangarap mo. Yung pagmamahal na yun na nag-uumapaw. And kung ano yung nangyari sa nakaraan, maghihil na at handa ka na naharapin kung ano yung darating para sa iyo. Clarify natin ang Ten of Swords. Page of Wands and Two of Swords. Nag-end na yung situation sa nakaraan and may hinihintay ka dito na simulan or may darating na balita para sa'yo. And nakikita ko naman na meron darating dito na crossroad na haharapin mo or sisimulan mo. Clarify natin ang Knight of Wands. The Moon and Two of Swords. May hinihintay ka na dumating or may gusto ka ng kalimutan. At handa ka na ulit kung ano yung sa tingin mo kailangan na desisyon para sa hinaharap mo. Clarify natin ang Page of Wands, Page of Swords, and Knight of Wands. May inaaral ka dito, inaalam. Or pwedeng may gusto kang tanggalin sa buhay mo. Some of you may communication na darating na galing sa malayo. And itong tao na to very passionate. Clarify natin ng Five of Wands, the Hierophant, and the Sun. Alam mo kung ano yung magpapasaya para sa'yo, sa puso mo, sa isipan mo. Unti-unti ka na rin nagiging okay, and andun yung joy and happiness para sa'yo na ibibigay. Kung ano yung mga struggle na pinagdaanan mo, pagsubok, nalagpasan mo na yon. And ibibigay sa'yo kung ano yung sa tingin mo magpapasaya para sa'yo. Clarify natin ng Two of Cups, Knight of Cups, and Ace of Wands. Sobrang mahal ka nitong tao na to. Gusto niyang ipakita yun sa'yo. Gusto niyang makipag-ayos, actually. And magkakaroon dito ng spark yung relationship. Magkikita, mag-aayos, at magsisimula ulit ng bagong simula sa relasyon. Some of you, andun yung passion mo sa mga ginagawa mo, sa opportunity na papasukan mo. Kasi mahal mo kung ano yung ginagawa mo. And handa ka na. Nakikita ko na i-enjoy mo to. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Opportunity to forgive. This situation brings you the opportunity to heal, grow, and release negative patterns. Hold the intention of seeing the other person's inner divine light and goodness. We will help you release unforgiving thoughts, feelings, and energies and lead you to a higher place of peace and compassion. Ang mensahe ng iyong gabay na kailangan mo matuto na magpatawad.
Kasi kung nananatili ka dun pa rin sa mga naranasan mong masakit, hindi mo maialis yung sarili mo dun, it will more burden you at the end. Kasi para saan pa na dalhin mo pa yung masasakit at hindi magandang alaala. Mas mahihirapan ka, mas mabigat yun sa'yo. Samantalang yung iba, masayang-masaya na. Ikaw lang yung nagsasuffer. Basta isipin mo lang palagi, may mga bagay talaga na kailangan mong maranasan, pagdaanan, para maging matatag ka. Yung katatagan ng loob, isa yun sa magpapatibay para sa'yo na maabot mo yung mga pangarap mo. May mga na-experience ka dahil may rason yun. Nagiging mas responsable ka, mas nagiging totoo ka sa sarili mo. At higit sa lahat, nagiging matapang ka na harapin yung hamon ng buhay. May mga bagay lang talaga na kailangan mong maranasan. Dahil wala namang ibang magtuturo niyan sa'yo kundi ang Diyos. Binibigay yun dahil may rason. At alam ng Diyos na kaya mo yun na dalhin at malagpasan. Isipin mo lang palagi na nandyan ang Diyos. Magdasal ka lang at gawin mo yung makakaya mo. And alagaan mo yung sarili mo dahil mahalaga yung kalusugan sa bawat ginagawa mo sa buhay. At itong yung reading, libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.